Magandang araw po sa inyo lahat. Ito pa yung lingkod, Freddy, dito sa Amerika. At ako ay magbabalita tungkol sa ano ba nangyayari dyan sa Pilipinas. Okay? Nabalitaan ko na ICC ay nandyan na sa Pilipinas at nagko-conduct ng investigation. And I'm glad that they are there already in the Philippines to make some kind of investigation regarding the 30,000 people that were killed during the Duterte regime from 2016 to 2022. Actually, it started in 2016 up to 2000, I think it's 2018. Okay? Nung sila ay nalaman nila na they are already being assessed by ICC. Now, ito ay kasalukuyan na ngayon sila nag-iimbestiga, lalo na sa pangunguna ni Rodrigo Roa Duterte na almost convicted na utak ng pagpatay na without due process doon sa mga drug addict and drug other syndicates na walang due process, and it's against the law. It's against humanity. Pati bata na months old lang ay napatay, at yung mga bata na tinamaan ng mga ligaw na bala. Okay? At karamihan na napatay ay mga nakatsinelas lang. Ibig sabihin, wala silang laban. No? Pinatay na walang laban ng mga pulis. At ang involved dito ay mga 50 pulis na inimbestigahan at kasalukuyan nagpa-interview. Yun ang nadali ko sa ICC. Na ibinulgar ni dating Senador Sonny Trillanes. Okay? Si Sonny Trillanes is, I think, isa sa mga testigo ng war on drugs. Okay? Kaya ito ay gigil na gigil at natatakot na ngayon si Digong Duterte at minamadali niya ang destabilization plot. Siya ang utak ng destabilization plot dyan sa Pilipinas upang mapabaksak ang gobyerno ni President Bongbong Marcos Jr. But before we start, I would like to ask you, if you haven't subscribed to my channel, please tap the red button below to subscribe to my channel, and it's all free. And give me a big likes and make some comment regarding this particular issue for today. Today is Sunday. Alexa, what day is today? Today is Saturday, May 11th. Saturday daw dito sa Amerika, but just sa Pilipinas, May 12, Sunday. Okay? Now, hindi kailasan nyo talaga na katulad ni Senator Bato de la Rosa na gumagawa. Bukas yata, no, sa Monday ay may Senate hearing na naman si Bato de la Rosa, at ang ginagawa niya dyan yung mga Expedia agent na nag-comment na ho si President Bongbong Marcos Jr. in an ambush interview na ito raw ay isang jukebox king na puro kasinungalingan. Kaya nga ito ay natanggal ng si Morales, Expedia agent Morales na natanggal na sa Philippine National Police, ay ganun din, natanggal din sa PDEA. Kasi marami ho siyang pending case At ito si Maharlika ay looks like meron na namang bagong kaso dito sa Amerika. Palagay ko ito yung pangatlo. In case na ito matuluyan, hindi siya makakaligtas sa kaso dito because it is, alam mo, pag dito sa Amerika, nagkaroon ka ng kaso, malabo ka makalusot. Okay? Tuloy-tuloy ka sa kulungan dito sa Amerika. Hindi katulad dyan sa Pilipinas, maraming excuses dito, hindi. Dito sa Amerika. Ngayon, so Maharlika, good luck. Ang laki ng problema mo ngayon dito sa Amerika. May problema ka pa sa Pilipinas, saan ka tatakbo? Sa China. Punta ka sa China, bilisan mo, baka abutan ka. Magtago ka sa China kay Xi Jinping. Siya naman ang iniidolo mo Di ba, Maharlika? Okay. Ngayon, let's go to the ICC. ICC, tingnan natin ito. Iginiit ni
dating PNP Chief Oscar Albayalde na wala silang nilabag na batas sa pagpapatupad noon ng war on drugs. Okay. Kasunod ito ng pagdawit sa kanyang pangalan sa nagpapatuloy na investigasyon ng International Criminal Court. Umaasa naman siyang hindi magbabago ang pulisiya ng Administrasyong Marcos. Ang pulisiya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi papasukin. Nandiyan na nga sa loob at nakapag-imbestiga na. Okay? Ay makaka-apekto yan sa kanyang mga pamamalakad sa relasyon international, most especially to European Union. Kasi ang ICC ay nasa Hague, Netherlands. Makaka-apekto yan sa mga investment climate dyan sa Pilipinas. Kaya Pangulong Bongbong Marcos Sr., consider all the option that will be given to you or that was given to you by the Department of Justice to Secretary Remulla. Inopen niya na lahat ng option para sa iyo to choose whether you stick to your rule na huwag tanggapin ang mga ICC, pero nandiyan na sa loob ng Pilipinas at ito nangangatog na nga sa takot si Bato de la Rosa at itong latest ay si General Albayalde, no? At lalo na si Digong Duterte, minamadali na ikaw ay matanggal at ikaw ay pag-resignin. Ang gusto nila ay magkaroon ng EDSA 3, okay? Yan ang ginagawa niya, President Bongbong Marcos Sr. At hindi inaalintana. Isipin nyo mga Pilipino dyan sa Pilipinas, ang economy natin ay tumataas. At itong latest ko, ang ating Pangulo ay lumilibot sa buong Pilipinas upang magbigay ng tulong sa lahat ng mga Pilipino. O sasabihin nyo, hindi maganda to, politika. No, it's not. Why is the President doing that? It will be taken into my another vlog about this. Ikukwento ko sa inyo kung bakit importante ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nagbibigay. I just heard that it is 3,000 pesos ang binibigay. Bakit siya nagbibigay ng ganong halaga? Yan. Ikukwento ko yan sa susunod na vlog ko. Abangan yan. Ngayon, kaya kayong mga pro-China dyan, mga pro-China na vloggers, ay iba ay nag-withdraw ng support kay Duterte. At yung mga nasa partido ni Duterte ay nag-jump ship na sa partido ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. It's too late for you to ask the President to step down. Hindi na mangyayari yan. Malabo na mangyayari yan. Kaya mga Pilipino, isipin na ninyo ganito mangyayari. Pag pupunta kayo sa ospital, katulad dyan sa Valenzuela, ang ginaawa ng Valenzuela Hospital, yung pasyente hindi makalabas. Inabot yata ng 1 buwan. Pag ekonomiya natin ay maganda. Ang maganda, katulad dyan sa Amerika. Walang pwede. Basta may sakit kayo, diretso kayo sa ospital. Hindi na kayo hihinga ng 10,000 pesos as deposit. 5,000 deposit dyan sa Mary Johnston Hospital and another 5,000 deposit for whatever vaccination is required. Emergency na, hihingan ka pa ng deposito. Kailangan tanggapin niyo yan. Gamutin nyo muna and then dalhin sa government hospital. Hindi pa pwedeng gusto nyo mangyari. Ngayon, singilin nyo yung nagastos nyo sa gobyerno. Yung gastos nyo. For example, emergency. Di singilin nyo sa gobyerno. Singilin nyo sa gobyerno. Ito rin ginagawa rito. Kaya yung ayaw umunlad ang Pilipinas, ang economy ng Pilipinas, yan ang inyong mga malaking pagkakamali. Okay? Ang edukasyon ay aangat, ang ekonomiya aangat, ang transportasyon aangat, ang mga serbisyo, lalo na dyan sa paliparan, sa mga airport, ang mga bilihin, siyempre mataas siya, wala tayong magagawa. It's a law of supply and demand. But you have this capacity. You will have this capacity to pay because you are earning. Maraming trabaho na
maglalagay sa wherever you go, you could apply for a job. At yung maling mga patakaran dyan sa Pilipinas, na pagkat hindi ka college graduate, hindi ka tatanggapin. Mali po yan. As long as you have the qualification to perform a certain task that you are applying for, they don't have reason not to accept you. And that is discrimination. Dapat magkaroon tayo ng exam department on discrimination. Yan Mr. President Bongbong Marcos Jr. At magkaroon tayo ng mga problema dyan at marami akong di-discuss sa mga darating ko pang vlog upang makatulong man lang ako sa mga existing law dyan sa Pilipinas na mali. Katulad ng gagawin nyo, Pangulong Bongbong Marcos Sr. Yung rice tarification law na inaprubahan nyo. Pinasa nyo during the Duterte administration without making some review on the effect of that law. Tignan nyo nangyari. Nagkawindang-windang ang ating rice production. Kaya ngayon, binigyan ng urgent bill ni President Bongbong Marcos Jr. ang with respect to an amendment to the existing rice tarification. Nag-sponsor dito ay si Senator Villar, yung babae na walang ginawa. Katulad sa diyan sa may Bohol, yung Chocolate Hills. Aba, may balak ba kayo, Senator, na bumili para sa diyan sa inyong subdivision? So, puro sa kapakanan, puro mga self-interest ang ginagawa dyan sa Pilipinas. Yung mga nagrarally ngayon, yung mga Duterte rally, all of them are for self-interest. Sino nagrarally dyan? Nangunguna sa pagrarally? Si Atty. Glan Chong, self-interest. Si Atty. Harry Roque, self-interest. Sino pa? Marami, napakarami. Puro kayo mga self-interest, hindi kayo para sa bayan. Hindi kayo para sa bayan. Kaya nga ang ng ibang bansa sa atin, there is no justification for a self-rule Philippines. Marami na tayong beses na ganyan. Merong destabilization, merong mga tinatawag na mutiny, di ba? So, ang suggest na ibang bansa sa atin ay we need to member ourselves to, like here in America, Confederation of States. We should join the Confederation of States rather be a state of China. Okay, tuloy natin to. Itong balita tungkol sa ICC. Na huwag kilalanin ang ICC. Exclusive, nagpapatrol, Karen de Guzman. Ayaw nila ng ICC. Walang nilabag na batas. Ito ang pinaninindigan ni dating PNP Chief Oscar Albayalde, kaugnay sa pagpapatupad ng war on drugs noong Administrasyong Duterte. Kasunod ito ng pagkakadawit ng kanilang pangalan ni dati ring PNP Chief at Senator Ronald De La Rosa sa napipintong investigasyon ng International Criminal Court sa umano'y extrajudicial killings na nakaraang administrasyon. Sa eksklusibong panayam ng ABS. Itong pagpatay na ginagawa nila, they call it Operation Tokhang. Tokhang. Ito yung mga taga Davao. Sila mga taga Davao ang gumagawa nito. At maging si Vice President Sara Duterte ay involved dito. Maaari silang makulong ng ICC just in case. Doon sila makukulong sa Hague, Netherlands. Maganda nga doon ang mga jail doon. Huwag kayo matakot. Masarap ang pagkain. Malinis. Kaya lang, hindi kayo pwede na sa wheelchair o maglalagay ka rito ng mga nabali ang inyong leg, Hindi na pwede yun. Hindi na pwede yun. You have to work. Mag-i-assist kayo doon ng mga CR. Maglilinis kayo ng mga floor. Katulad dito, na pwede ka magsalamin.
Pag pumasok ka dito sa mga rehabilitation center dito, ay talagang makakapagsalamin ka sa floor. Ang linis, ang bango. Dito sa Amerika, at ang pagkain nila ay ubod ng sarap. Pwede ka nga mag-aaral dito eh. At pwede ka magpabunot ng ngipin. Ha? Oh. Ngayon, dito, pag nasa loob kayo ng correctional dito, meron kayong allowance konti na you have to work for it. And you could study too, depending on your behavior. Kaya dito kayo tinawag na hindi prison, correctional, kino-correct. Kaya paglabas mo, abay, kung ikaw ay pumasok na undergraduate, paglabas mo dito, may master's degree ka na. And you could join the society. You could join the society because when you are outside the correctional, yung standard mo ay tataas. Pag ikaw ay nasa loob dito. Hindi katulad dyan, pag lumabas, nagiging criminal pa rin. Dito, hindi na. Maganda ang kinabukasan mo pag ikaw ay nakapasok sa correction dito. Bagamat, nakakapanlo mo na ikaw ay, ang problema mo, pag nasa loob ka ng correction, wala kang freedom. Hindi mo ma-exercise yung freedom mo. Unlike now that we enjoy life. Pero doon, while you are in, ay marami kang matututuhan. So you will be ready when you go out, ay marami. Pwede kang mag-apply sa mga ibang trabaho. Only medyo mahihirapan ka kasi yung record mo. Pero tutulungan ka naman ng gobyerno. Okay? Tuloy natin, ano? Tuloy natin tong balitang ito. News kay Albayalde, sinabi niyang lahat ng kanilang operasyon ay legal at agad sinusuri kung mayroon mang irregularidad. Ang pinatupad po natin is yung ating tinatawag na Oplan double barrel na wala naman pong nakasaad doon na every time na meron ka nahuhuli ay mga pinapatay yung mga nahuhuli. Moto proprio. Mr. Albayalde. Okay, General Albayalde. Ilang beses na nagtalumpati sa kanyang mga mensahe ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ang ebidensya. Video yan. Yan ang ebidensya. Kaya kahit ano yung ipagtanggol ay nasa husgado niya ang bahala. Okay? Pwede mo sabihin yan dito sa social media, but when it comes to nasa loob na kayo ng korte, magpaliwanag kayo doon kung paano nyo justify. Pwede nyo sabihin yan. Anytime you could reason out in social media, but not in court, like International Criminal Court. Because it is you have violated war on humanity. Sa pagsunod nyo sa inyong presidente noon na si Rodrigo Roa Duterte, tingnan nyo ang nangyayari sa inyo ngayon. You are in deep trouble with ICC, International Criminal Circuit Court. Okay? So, medyo kinakabahan ngayon si General Bato de la Rosa. Sa Monday, there will be another one trying to prove yung inyong witness, bagamat sinasabi mo, General Bato, na it is an aid to legislation, but unfortunately, you are not doing that. Sinabihan ka na ni Senate President Miguel Zubiri that you are using it as a way to prosecute people, which is against the idea of having this committee as an aid to what they call this one, to make laws in aid of legislation. General Senator Bato de la Rosa, good luck sa iyo. At ang dinig ko, tinanggap na ni former Senator Trillanes ang hamon mo na siya ang maglalagay ng posa sa iyo. General Bato, good luck. Huwag kang magalala. Maganda ang mga kulungan
doon sa Hague, Netherlands. Okay? In God we trust, never hold your peace. I'll see you in my next vlog.